Welcome back dito sa channel natin, isang magandang balita. Exciting ang vlog natin ngayong araw. Nabasa ko nga yung announcement sa social media na connected na pala ang Bridgetown tsaka ang Parklinks. Yan ang dalawang fastest developing areas dito sa Pasig City at Quezon City. Ngayong araw titingnan natin kung bukas na nga ba yung kalsada na nagdudugtong sa dalawang development. Napakagandang balita nito dahil magkakaroon na nga ng shortcut mula C5 papunta ng Amang Rodriguez Avenue. Ganito pala kabisi kapag weekend ang football pitch dito sa Bridgetown. Isa pang bagong project dito na matatapos na ang Atleta Sports Bar at bowling lanes. Sana merong billiard din dito sa may bowling area kasi nga magkakambal naman yung dalawang yan. Andito na tayo sa may Central Avenue dito sa Bridgetown at liliko na lang tayo diretso na papunta na tayo ng Parklinks. Eto na pala ang Villares Residences. Tapos na yung isang tower at ngayon naman ginagawa yung dalawa pa. Mula dito sa Central Avenue, liliko lang tayo papunta dito sa kabila. Eto naman yung isa pang condo development na ginagawa na rin sa ngayon. Matatapos na rin ang Cirrus Residences, isa pang residential condominium dito sa Bridgetown. At ito na nga ginagawa na yung bagong tower ng Villares Residences. Pagdating natin dyan sa kanto, liliko lang tayo sa may kanan at diretso na tayo ng Parklinks. Ito naman yung isa pang mega development, ang Haraya Residences. Mamaya daanan natin yan pagbalik. Wow, eto na nga, katulad ng sinabi ko noon sa mga previous vlog, magko-connect ang Bridgetown at Parklinks at eto na nga ngayong araw, binuksan na yung mga kalsada dito. So ayun guys, mas lumawak na ngayon yung pwedeng takbuhan ng mga mahilig mag-jogging dito sa area. Wow, finally totoo na nga, connected na ang dalawang development. 10 years from now, magiging isang malaking city na itong lugar na ito. Mas nauna lang na na-develop ang Bridgetown at dito naman sa Parklinks, nagsisimula pa lang. Dito tayo dadaan para doon tayo magsimula sa likod. Ito na nga yung Cirrus Residences na bahagi ng Bridgetown. Ayan, pader lang yung pagitan. Ang Bridgetown pala ay isang master plan development ng Robinsons. Samantalang ang Parklinks naman ay development ng Ayala Land at Eton Properties. Binuksan na rin yung iba pang mga kalsada dito sa Parklinks. May isa na namang bagong project na itinatayo dito. Ito naman ang The Lattice Residences, isang bagong condominium dito sa Parklinks. Yan ang unang tower. Doon naman sa kabila ang Parklinks North Tower, ginagawa na rin ngayon ang South Tower. Ang ginagawa pala dito ay isang bagong school. Ayan, may bago na naman tayo na-discover. Isang bagong locator dito sa Parklinks. Ito ang MIIS o Multiple Intelligence International School.
Nagiging exciting na rin dito sa Park Links. Sa mga previous vlog nga pinakita ko sa inyo ang mga nagawa na bagong kalsada dito. So ayun guys, makikita nyo naman kung gaano kalawak ang Park Links. Marami pang mga development ang itatayo dito sa mga susunod na taon. Diyan naman sa kabila ng Marikina River ang Circulo Verde. At diyan naman sa unahan ang Eastwood City. Maganda nga yung mga bricks na inilagay dito. Iba't iba yung design at kulay. Tingnan nyo naman guys, gaano kaganda dito. Dati separate vlog ang Bridgetown at Park Links. Pero sa ngayon nga dahil connected na, naging isang video na lang ito. Nandito sa gitna ang Central Garden. Alam nyo naman kapag Ayala Development, priority talaga yung mga open spaces katulad ng mga park at mga garden. Ang Park Links nga pala ang the greenest urban estate. So ibig sabihin maraming park ang ilalagay dito. Malawak pa ang area ng Park Links na i-develop pa. So ayun guys, kung kayo ay taga Pasig or Quezon City area, malawak na yung pwede nyong joggingan mula Park Links hanggang Bridgetown. Meron din ditong pet park. May bagong playground na rin pala para sa mga bata. Ito naman ang bagong visitor center ng Park Links. Dito na tayo sa Park Links Bridge. Ayan, kitang-kita naman natin dyan sa kabila ang Bridgetown. Ito ang Pasig area at sa kabila naman ang Quezon City area. Ganon din dun sa Bridgetown, meron ding tulay.
Yung gilid pala ng Marikina River, ginagawa na yung bagong Riverside Park. Pagagandahin nila itong likod ng Parklinks Tower. Ayan, makikita naman natin dito sa poster. At may mga bagong park pa nga na itatayo. Silipin natin ang pinakamalaking project na tinatayo dito sa Parklinks. Ito ang bagong Ayala Mall. So ayan guys, may bago na namang mall dito sa C5 Quezon City. Napakaganda rin itong bagong Ayala Mall Parklinks kapag natapos na. May poster dito, makikita natin yung design. Parang Ayala Mall Circuit Makati kung nakapunta na kayo doon. Unti-unti na talagang gumaganda dito sa Parklinks Bridgetown area. Ginagawa na rin yung Riverside Park dito sa kabila. Sa Pasig side ng Marikina River, ayan gawa na yung Riverside Park. Yung bagong visitor center nga pala, bubuksan na yan. Diyan na kayo pwede mag-inquire sa mga development na ginagawa dito. Ayan, pwede na tayong bumalik papunta sa Bridgetown. Napakalapit lang kapag dinerecho natin ang kalsadang ito. Lumiko lang ako dito papunta sa likod. So ayan guys, finally totoo na nga, bukas na ang kalsada na nagko-connect sa dalawa. Ayan, ito naman ang Haraya Residences. Ito ay ultra luxury residential towers. Ang Villaris Residences naman ay mga luxury residential towers. Ang Haraya Residences ay joint venture ng Shangri-La at Robinsons. Samantalang ang Villaris Residences naman ay joint venture ng Hong Kong Land at Robinsons. Ito pala yung main entrance ng Villaris Residences. At nandito na nga tayo sa The Victor Statue, ang pinakabagong landmark at tourist attraction. Anyway, anong masasabi nyo sa development na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!